Good morning mga kumarites, ayan at nakabili na ulit ako ng bigas dito sa aking munting tindahan. Nag-grocery nga po ako pagkagaling doon sa aking nilakad. O diba nakakatuwa lang talaga kumarites na pangalawang sako ko na nga po ito. May inaasikaso nga po ako at 2 araw na kaya ngayon pa nga lang po ako nakapamili ulit. Ang grocery nga po na ito ay umabot na ito ng 7,000. Lagpas pa nga dahil nagdagdag pa nga po ako ng sigarilyo. For deliver naman ito kumarites kaya naman wala na nga akong bitbitin pa uwi. Please lang naman at naihatid na nga po agad ito sa aming munting bahay na mayroong tindahan. Dahil nakikinig nga ako sa suggestion ko Marites kaya bumili nga po ako lahat ng mga kape. Kahit meron pa nga po ako dahil balak ko nga gawin ay magugupit-gupit na nga rin po ako para mabilis makapagbigay sa customer. Minsan kasi ay hindi talaga maiwasan na magsabay-sabay ang bumibili para hanggat maaari ay mabibigyan ka agad. Kaya kahit meron pa nga akong stock ko Marites ay namili nga po ulit ako para yung iba nga po ay gugupitin ko. Nung nakaipon na nga po ako ng pambili ng bigas at kaya na nga bumili ulit ng 25 kilos ay binili ko na nga po kaagad. Medyo nasasanay na nga po sila kahit papaano na meron nga po ditong bigas kaya naman ayaw ko nga pong mawalan na. Kaya kahit meron pa nga pong ilang kilo ay bumili na nga po kaagad kami. Para walang masayang na customer pag meron nga pong maghahanap sa amin ng bigas. Mas maganda rin talaga na nakahiwalay nga po yung aking benta ng bigas para hindi ko nga po ito nagagalaw. Papaikot kaagad pag meron ng benta. Abay malay mo sa susunod ay hindi na lang kukupanda na bigas yung aking ibebenta dito sa aming munting tindahan. Madadagdagan pa ng iba pang flavor ng bigas. Yung bili nga po namin ng itlog ay 240 nga po ang isang tray niyan. 9 pesos naman nga po yung aking benta. Bakit nga ba mabilis maubos nga po itong aking paninda or yung aking stock? Dahil alam ko na nga po yung mga madalas na hinahanap ng tao at saka yung mga kailangan nila ayun nga po yung aking mga binibili. Mas marami nga po ang stock ko noon lalo na nga po pag araw-araw ay hinahanap nila. Pero pag minsan nga lang po na hinahanap sa akin kagaya ng mga mansanilya or efficacent ay tigda 2 piraso lang iyan para hindi nga po matulog yung aking puhunan. Bumibili lang ako niyan kumarites para kahit papaano pag meron nga pong maghanap ay meron akong maibibigay. Pero yung mga fast moving ko nga kumarites ay kape at dilata talaga. Mga sabon panlaba at kung ano nga po yung mga hinahanap nila na wala sa akin ay binibili ko nga po kaagad iyan. Dahil pag wala nga pong madalas yung hinahanap nila sa tindahan mo panigurado ay lilipat na yan sila ng tindahan. Kaya hanggat maaari na unang beses parang nagtanong at naubusan ka kaagad ay kailangan mo agad bilhin iyon. Dahil pag paulit-ulit nga po na wala yung hinahanap nila ay posible nga pong lumipat sila ng ibang tindahan. Dahil ang tatatak nga po sa isip nila ay wala ka nga ng product na iyan kaya hindi na nga po siya bibili dyan. Paano kung magdadagdag pa siya ng ibang bibilhin diba sayang? Kaya hanggat maaari talaga pag mayroong hinahanap sa'yo ay ilista mo pag wala kang items na iyon. Kaya kung mapapansin nyo nga kumarites madalas talaga ito lang yung paulit-ulit kong binibili. Ay dinadagdag nga po akong items pero ayun nga po yung mga minsan ay hinahanap sa akin. Kagaya nga po nito mga dilata abay talaga namang madalas hanapin ito sa ating tindahan. Bili na nga rin po ako ng tigda 2 piraso lang na malaking dilata dahil minsan ay meron nga pong naghahanap niyaan. Kasi nung may mga pasok na nga ang mga estudyante ay talaga namang yung mga nanay ay nagkatamara na minsan lumabas. Ending ay dilata nga po yung magiging ulam natin. Abay ganyan na nga rin po ako kumarites dahil minsan talaga ay ako'y tinatamad. Kaya ang ending ay dilata nga rin po yung ulam namin o di kaya itlog. Hindi nga pwedeng walang price itong dilata dahil ito nga po yung madalas nilang hindi alam yung presyo. Kaya ang ending minsan ay hindi nga po nila binibigay. O diba at sayang nga po yung benta kung hindi natin maibigay kahit meron naman tayo. Minsan naman ay naibebenta nga po nila ng mura, minsan naman ay sobrang mahal. Kaya lang wala na nga tayong magagawa minsan. Pinangalan pa akong natatanggap na message at nagtatanong nga sa comment kung paano mapalago yung tindahan. Unang-una ay wag nating susukuan pag matumal nga po yung ating munting tindahan. At pangalawa ang ginawa ko nga po ay nagbayad nga po ako ng paunti-unti ng utang. Nang hindi na nga po nagre-renew or hindi na nagdadagdag. Dahil mas masarap talaga mamili lalo na nga po pag nakakaipon ka talaga ng benta at maigo-grocery mo kaagad. Hindi ka talaga mawawala ng stock sa iyong munting tindahan. Meron na naman nga po akong pinaplano para nga po magkaroon nga po ng more space itong aming munting tindahan. Papagawa ko nga po yun kay Jowa pag wala nga po siyang pasok. Wala na rin kasi talaga akong mapaglagyan ng iba kong mga pinamili. Para sa akin ay good problem nga po iyon. Ibig sabihin ay unti-unting umuunlad itong aking munting tindahan. Ayan at paulit-ulit ko talagang tinitingnan yung aking resibo. Sa next vlog nga ko marites ito at meron nga po akong in-order na gamit sa bahay. Yung isa naman nga po ay yung ginagamit ko sa aking buhok. So ito na nga po yung itsura ko marites ng mga kape ko na ginupit. At puno na naman nga po yung aking lagayan ng itlog.
O di ba at ang ganda na naman nga po tingnan nitong aking munting tindahan. Pero alam nyo ba na yung pinakasadya ko nga po kaya nagpa-deliver ako ay hindi ko nabili. Kaya panigurado na babalik na naman nga pa ako sa grocery. Ayan nga po yung itsura ng aking mga lagayan ng mga biskwit. So ayun lang muna ko Marites. Salamat sa panonood. Follow for more. God bless us. At sana i-share nyo na nga rin po itong aking video.